At bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan. Unahin ko si Jojo Corneas. Idol, shoutout mo naman ako sa next vlog. Congrats kabayan, si kabayan ay nasilik na at nagka-employer. Siguro mga 2 months ay nandito ka na rin sa South Korea. At pangalawa ay si No One. Salamat kabayan sa suporta. At sana ay magka-employer ka na rin sa susunod na massive selection. Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ang video ko ngayon ay para dun sa mga iba nating kababayan na nai-scam dito sa South Korea, no? Kasi nitong mga nakaraan lang ay may mga nai-scam kapwa Pinoy, Pinay natin dito, ang mga scammer dito sa South Korea. Kaya paalala dun sa mga papunta pa lang dito ay huwag kayong basta-basta magtitiwala sa mga kapwa natin, mga Pinoy, Pinay. Dahil maraming manluloko dito sa South Korea. May mga ganyan talagang tao, hindi lumalaban ng patas. Gustong kumita ng pera pero ayaw paghirapan. Kahit naman sa Pilipinas, kahit sa bansa ay may mga scammer talaga. At ito yung isang post ng isa nating kababayan, nabasa ko sa Facebook. Palit peso to won, na-scam ako 25k pesos kapalit ng 620,000 won. Sana nang dahil sa mataas na palitan, nabudol ako. Yan. Umasa sa mataas na palitan sa tao. Nagsinda ako ng 25k through GCash to GoTeam Bank. Transfer kasi ratio niya, limit na ang GCash niya. Akala ko po kasi legit kasi ASAP need ko na kailangan daw niya ng won. Pagkasin ko na daming dahilan na mamaya na lang isend kasi nasa work. Pag out daw niya around 6 p.m., inaantay mo pa ako hanggang 10 p.m. at hindi na nga makontak. Yan yung mga dito. Kaya mas maganda ay wag na lang sa tao. Kasi marami talagang masamang ugali. Kahit malaki na ang sweldo dito sa South Korea ay may ganyan pa rin mga tao. At magtiis na lang sa mga money changer o sa bangko, mas safe. Sa Facebook, malimit, maraming mag-a-add sa'yo talaga dito. Dapat alam nila na baguhan ka lang dito, i-add ka dito, na basta ang payo ko sa inyo, kapag hindi nyo kilala ang isang tao, ay wag nyo nang i-accept. I-block nyo na. Marami na akong blinak na ganyan, karamihan dyan yung mga nag-aano ng online sabong, yung mga talpak, ang mga profile picture ay ang gaganda pa ng mga babae at aakitin talaga nila kayo para maubos ang pera ninyo. At marami sa ating mga kababayan dito ay nalululong, karamihan sa sugal. Nung second entry ko dito, nung pagbalik ko dito, pero nabanggit ko na rin ito sa mga nakaraang video ko, pero medyo matagal na. Noong second entry ko dito sa South Korea, nung nung July 31, 2023, ay may nakasabay nga akong Pinoy na sincere worker din, second entry din siya dito sa South Korea at nanghiram sa akin ng pera. Kasi nga kapag kasi aalis kayo ay kailangan sa DMW na may maipapakita kayong 200,000 won o 8,000 pesos na pera na pambudget dito sa South Korea. Kasi pag wala kayong maipakitang ganun ay baka hindi kayo paalisin kasi kailangan may budget kayo pag pupunta dito. Kasi isang buwan pa bago ang sweldo. Kaya kailangan may pera kayo. Ngayon, ito si Kabayan ay total naman may sobra naman dun. Nasa 300,000 won yung natitira kong pera sa wallet ko. Ang hinihiram niya sa akin ay 100,000 won. Kasi sabi niya ay wala raw siyang pera. Iniisip ko, paano nangyari yun? Paano ka nawala ng pera ay naka 4 years and 10 months ka na dito sa South Korea, walang pera. Napaka ang hirap paniwalaan ng ganun. At may ganyan talagang tao. Tapos sa awa ko naman kasi nga may sobra pa naman sa pera ko. Ang naisip ko ay kasi nga hindi ko naman siya kilala. Noon ko lang nakilala sa DMW at palis na nga kami noon, pa-flight na kami, pupunta na kami ng NAIA sa flight namin. At ang ginawa ko nga ay binigyan ko lang siya ng 50,000 won. Kasi nga parang wala rin akong tiwala. Tapos ito nga nangyari, pinahiram ko siya ng 50,000 won. Tapos nung nandito na kami sa South Korea, ayun na,
Nung mga sumunod na araw, nagre-reply pa sa message ko, kesyo pinapapunta ako dun sa kanila. At sabi ko naman, busy ako kasi ayaw ko rin namang, kasi kababalik ko lang dito, ayaw ko pang magagala kung saan saan. Tapos, nung siguro mga 1 buwan, 2 buwan mini-message ko sa Messenger, tapos sinend ko sa kanya yung account ko. Yung account ko dito para i-transfer na lang niya sa account ko yung utang niya. Wala. Nung sinend ko yung account number ko sa kanya, wala na, hindi na nag-reply. Hanggang ngayon, wala na. At yan yung katunayan na may mga kababayan talaga tayong masasama ang ugali. Kahit sumusweldo na ng malaki, ay nagagawa pa rin manloko ng kapwa. At yung sumisweldo ay hindi natin malaman kung saan napupunta. May ganyan talagang mga tao, mga gahaman. Kaya ang payo ko dun sa mga pupunta pa lang dito sa South Korea ay mag-ingat-ingat kayo. Kapag hindi nyo kilala, huwag nyong pautangin. Hindi naman kailangang mangutang ang isang tao na EPS factory worker dito sa South Korea dahil nga malaki ang sweldo dito. Ngayon, kung mangungutang yan, ibig sabihin lang yan, kung hindi yan ay may bisyo na babae, sugal, o kaya ay may kinalulukuhang babae dito, ganyan. Ganyan yung mga hindi nakakaipon dito sa South Korea. Kaya, ingat mga kabayan. Maglakad-lakad na tayo mga kabayan. Pakita ko sa inyo yung mga iba't ibang kulay ng mga rose dito sa South Korea. Ang ganda oh. Ang dami rin mga nagpipicture-picture. Ayan oh. May dilaw, may pink, may red, may puti. Ano kaya to? Tubig? Tubig nga. I-shower. Ganda oh. Daming tao ngayon dito. 4:00 ng hapon. Hindi yung mga oras na naglalakad-lakad sila.
남는 게 살겠네. 야, 너도 찍어.